Naniniwala po ako na deserve ni Lord ang lahat po ng ating papuri. Kung kanina po may kaunting pag-ambon, ngayon po napakaganda ng ating pong weather at nagpapasalamat po tayo doon at lahat po tayo ay tinipon upang magbigay ng pasasalamat. Tamang-tama po sa ating unang kanta. Dahil ang pamagat ng ating unang kanta ay araw-araw. Araw-araw, tapat ang Panginoon. Hindi siya nagkukulang sa ating mga anak niya. Sa bawat pagising natin sa umaga, may bagong biyaya. Sabi nga po, di ba, every gising is a blessing. Tama po kayo. Sa bawat pagising natin sa umaga, may bagong biyaya. Ang pagising nga po natin mismo ay ang pinakaunang biyaya na dapat nating pinagpapasalamat. May bagong kalakasan at may bagong pag-asa na handa niyang ipagkaloob sa bawat isa po sa atin. Sabi sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya sa ating unang awit na araw-araw umawit tayo ng buong puso bilang pasasalamat sa Panginoon na tapat noon, tapat ngayon, at magpakailanman. Maaari po ba tumayo tayong lahat? At sabayan po natin yung beat. Energetic po tayo dapat. pangalawang aawitin, ito po ay common na po nating naririnig, pero mas maganda po kung atin pong aawitin ito ng ating buong puso pa rin. Ang buhay ay hindi laging madali, tama po ba?
May panahon ng kasaganaan at may panahon ng kakulangan. May oras ng kagalakan at may oras ng pagluha. Ngunit sa lahat ng sitwasyon, isa lang ang dapat manatili, ang pagpupuri sa Panginoon. Amen? Sabi sa Job 1:21, "The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." At sa Psalm 34:1 naman, sinasabi na, "I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth." Kaya sa ating pangalawang awitin na "Blessed be your name", sabay-sabay nating itaas ang papuri sa Diyos. Sa gitna ng kasaganaan o sa gitna ng pagsubok, siya ay karapat-dapat luwalhatiin at pasalamatan. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. The least na kanta. Kapag binalikan natin ang ating mga buhay, makikita natin na kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Tama po ba? Sa oras ng tagumpay man o sa oras ng pagsubok, ang pagmamahal niya ay buo at sapat. Tulad ng sabi sa Psalm 37:25, "I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread." Sa lahat ng pagkakataon, nananatiling totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Kaya sa ating huling awit na di ka nagkulang, umawit tayo ng may pananampalataya dahil tapat ang Diyos at kailanman ay hindi siya nagkulang.
Biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Please be seated at manatili po tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan na hindi nagbabago. Kami, Lord, ay parating nagbabago. Nag-iiba ang aming pag-unawa sa mga bagay-bagay. Nag-iiba rin, Lord, ang aming pakiramdam. Nagbabago rin parati ang aming mga naiisip or nagiging mga problema na pinagdadaanan. Pero Lord, ikaw hindi ka nagbabago. You remain the same. And you're always good. And you're always gracious. You're always kind. You're always just. And you're always perfect. At Lord, ikaw ang aming pag-asa. Pag kami may mga pinagdadaanan sa aming buhay, maaasahan namin, Lord, na pwede ka namin puntahan. And we can receive love, grace, forgiveness, hope, salvation, Lord, mula sa inyo. And we thank you, Lord, that you have given us this church, itong simbahan na ito, upang itong mga katotohanan tungkol sa inyo na inyong pinakita through your Son, Jesus Christ, in order for us, Lord, to understand these truths more and more. We ask, Lord, that you would use this time, itong pagkakataon na kami ay nag-a-attend ng worship service na ito, and every week, Lord, na kami nag-a-attend dito, na mas lumalim pa ang aming pag-unawa sa inyong mga katotohanan na tinuturo sa amin sa inyong salita. And help us, Lord, that as we gather together, that we may share the same love, Lord, na natatanggap namin mula sa inyo, na may ipakita rin namin sa aming kapwa dito sa simbahan, and even pag-uwi namin sa bahay, Lord, even sa pagpunta namin sa kanya-kanyang mga trabaho, kanya-kanyang mga eskwelahan, para, Lord, talagang madala namin, Lord, ang inyong katakilaan sa buong mundo. We ask, Lord, that you would give us strength, Lord, to stand the tests and the trials, Lord, that you allow in our lives. And we ask, Lord, that you would give us, Lord, the ability also to bring glory to you in any situation, in good times and in bad times, Lord, na ang pangalan mo lang ang aming maitaas. We ask for your strength, for your love, Lord, and for all the good gifts, Lord, that we can receive from you as we trust in you and we seek, Lord. We seek you, Lord. So reveal yourself to us today, Lord, sa hapon na ito. Don't let us, Lord, leave this worship service, Lord, na the same, Lord. Pero help us, Lord, that through your word today, mas lumalim, Lord, ang aming pagkilala sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating tithes and Lord, thanks be to God. Now let us welcome our speaker for the day, Rev. Jem Quesada. Thank you, Pastor Talo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maaari niyo po bang batiin ang inyong mga katabi ng isang magandang hapon? Yan. Tapos yung katabi man sasabihin at sumayin niyo rin. So we are now in the last Sunday of September. Sobrang bilis, no? 88 days to go. Pasko na naman. Ayan. So, it's a reminder po to give love
on Christmas Day. So, tayo po ay patuloy sa ating sinumpaang responsibilidad na tayo ay patuloy na mananampalataya at mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Yan. Ngayong hapon po, napakaganda ng ating tema, topic. May kinalaman po sa Church 101. Sino po nakatake na ng Church 101? May 102 yan. Hanggang 1,500 yan. Church 101, actually, parang di mo kumapasa sa college, parang ito yung mga prerequisite. Ito yung parang basic information or study about something. So ngayon, we are talking about the church. Napakahalaga na pag-usapan natin, ano ba yung gustong mangyari ng ating Panginoon sa atin? Ano ba yung kanyang plano? Ano yung kanyang ginawa para ating gampanan yung ating mga responsibilidad bilang kaisa sa iglesia? At yan po ang Church 101. Sa mga seminary students, kasama nila Aya Kenneth, sa kanya Aya Kenneth, ito ay ecclesiology. Ayan ang tawag, pag-aaral patungkol sa iglesia. Bakit mahalaga pag-aaralan ng iglesia? Kasi makikita natin dito kung paano dapat tayong gumalaw. Ano ba yung being natin as a church? Ano ba yung doing din natin as a church? Ano ba yung pagkakatawag ng ating Panginoon sa atin at paano natin ito gagawin? Kasi ngayon sa panahon natin, parang nakakalimutan na at medyo nasa identity crisis ang mga kasapi sa iglesia, ang totoong iglesia ni Kristo. So, ang pinaka-gist po ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito, na ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay nangyari, no? Para sa pagpapalaganap ng kautusan ni Kristo, na ito ay nakikita sa buhay ng kanyang iglesia. Yeah. So yun po yung gustong mangyari ng ating Panginoon. No? Nasimula ng iglesia para ipalaganap ang katuruan ng ating Panginoon. At hindi lang yun, no? Maging ang pinaka dulo na gustong mangyari ng ating Panginoon ay maging katulad natin siya. Opo, yan po ang pinakasukdulang layunin ng iglesia, ang maging katulad ni Kristo. Paano mangyayari yun? So, ngayong hapon po, kung hindi po kayo matutulog, mauunawaan po ninyo kung ano ang ating pag-aaral ngayong hapon na ito. So, bakit kailangan natin ng pag-aaral patungkol sa iglesia? Kasi ngayon, parang baliktad na ang nangyayari. Ang nangyayari ngayon, sa halip na dapat ang iglesia ang mag-impluwensya sa mundo, ano nangyayari? So, parang yung mundo, yung nakaka-impluwensya sa church. Diba? Sabi nga ng isang quotation, know your identity or others will define it for you. And somehow, medyo nahahalata po sa ngayon, para bagang nahihirapan ang mga kasapi ng iglesia kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin at para saan sila. So simulan po natin yung ating pag-aaral sa isang panalangin. Panginoon, sa aming pag-aaral po ng inyong mga salita, hayaan niyo po na manguna kayo. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang malayang gumalaw sa aming kalagitnaan. Kung may mga kamalian po sa aming puso, sa aming isipan, ang banal na Espiritu na po ang malayang gumalaw at mag-correct na ito sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, ngayong hapon, kayo po mapupurihan, mapasalamatan, masamba. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang salitang church po sa unang mga panahon, during the New Testament period, ang salitang church actually may kinalaman sa salitang paggagather o assembly. Ngayon, medyo nagkakaroon pa siya ng essence kapag nag-gather ka for a purpose. Last September 21, no, may mga pagpupulong, paggagather na nangyari. At iba't ibang puwersa, impluwensya, kaisipan, mindset, ang nagtipon-tipon para dun sa
gustong mangyari. No? But actually, if you would look at the New Testament definition of the word church, it came from the word ecclesia. Yan. So, kumbaga, nagagather, bakit? Anong rason ba't nagagather? Here we can see na merong purpose, may rason. Now, these people who are called outside, the called out ones, no, will be gathering inside with a purpose. At halos walang pinagkaiba ito sa Old Testament Hebrew term na kahal, meaning assembly or the gathering. Nung ginamit po ito sa Judges, merong pinatutungkulan din yung gathering. The gathering of God's army. So parati po gano'n, no? Tinawag para mag-gather. Sinong tumawag? At yan po yung napakagandang titingnan natin ngayong hapon sa mga sinulat ng Apostol San Pedro para sa mga mananampalataya na under persecution, dispersion, ay tinatawag na diaspora na mga mananampalataya sa Asia Minor. Kung mapapansin po natin, wala halos pinagkaiba. O siguro meron. Kasi ang iglesia ng panahon na yon ay dumaranas ng samot-saring pagsubok o persecution. Sa church natin, anong pagsubok? Diba? Pag umulan, ang hirap ng church. Ano ba ang pagsubok? Pagka diba? Kapag hindi mo gusto ang speaker, ayaw mo ng church. Ano ba? Yun yung mga problema ng churches ngayon, diba? Pag nasira yung aircon, ang hirap mag-church. Diba? Nung panahon ng Apostol San Pedro, I believe, pag itong mga ito ay nag-gather, they are really expressing how much they love one another. Bakit? Dahil they are into persecution. Baka next Sunday, hindi na nila makita yung isang kapatid. Nahuli na. At yung nanguhuli, o yung pinuno ng mga nanguhuli, arsonist. Ang trip niya, alam mo yun, sunugin ng buhay ang mga Kristiyano ng panahon na yan. Ang sabi ng pag-aaral, may isang magandang garden daw itong si Nero, na gusto niya paggabi nakikita din. So, syempre, sa umaga, hindi mo kailangan ng lighting, may natural lighting. Sa gabi, ang nagpapailaw dito ay yung mga Kristiyano. O, di ba? Literal na light of the world. Kasi sinisindahan sila ni Nero. Pinapahiro ng alkitran at sinisindahan. So, aside from lights, may sound and light and sound, no? Ewan ko, pag ikaw nadikit, tama ba yung Tagalog ko? Pag nadikit ka dun sa isang mainit na bagay, ano sasabihin mo? Tama. Depende sa upbringing mo yan. No? Pag medyo social ka, ouch. No? Pagka medyo tagal, aray ko po, mga gano'n, di ba? So imagine mo, no? You are being burned alive. That's the kind of persecution ng panahon ng Apostol San Pedro na naranasan ng unang iglesia. But the purpose of the Apostle Peter is to really remind the people at that time who you are. Sino ka ba? Actually, sa Tagalog, hindi akma ang salitang simbahan for the word iglesia. No, kasi ang simbahan, parang it's a place of worship. And that's not us. Church is not a building. It's the people. Parati ko sinasabi dati sa class ko, kapag pinag-aaralan namin ng church, parang yung, sino ka panood kay Thor? Hindi ko alam kung Ragnarok ba yun. Yung parang nasira yung lugar nila, yung Asgard, no? Sabi ni Odin, Asgard is not a place. It's the people. Tignan nyo din. May spiritual talaga na. Sa mga Marvel, manood kayo. May mga spiritual lessons dyan. Theology na napaka-inam. Anyway, just joking. So, it's not really the place. It's the people. So, kagaya natin, church is not the place. It's not 4th Street or 3rd Street sa Hemadi, but it's the people. Tingnan niyo po yung mga katabi lang. Mukha ba church? Church yan. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon na iglesia. We gather for one purpose and one purpose only, to glorify God in our lives. And if you would ask me, yan po ang ibig sabihin talaga ng
pagsamba. Ang pagsamba is never you go to English or Amoy or Taglish. No, worship is 24/7. Worship is a lifestyle. Diba? May iba-iba tayong ginagamit when it comes to worship eh. Yung parating ginagamit is magnify. Nalala niyo ba yung kantang, let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Narinig ko lang din yan sa iba eh. So, yung kantang yan, medyo matagal na yan, but when we talk about worship, we talk about magnifying God. Diba, pag sinabing magnification, we make something big. Kaya for me, worship is never, you attend or do something, but it's what you do after. Kaya nga worship service, parang gano'n, diba? May service eh, parang you need to apply what you learn. So who you are, when you relate to people, sino ka ba if may nakakita man sa'yo o wala, I think that's worship. That is worship. To the point that if people around you, like if someone doesn't believe in God, they would have this conflicting idea sa mind nila. I firmly believe that I don't believe in God, but every time I see this person, as if God is being alive in me. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng pagsamba. Nakikita sa buhay, nababanaag, nararamdaman. And that's the kind of essence, existence the Lord wants for each and every individual that is part of His church. Tingin ko ang pinakamagandang para sa akin kung papayagan, yung grupo ng mga mananampalataya. Yeah. Pwede sigurong yan yung medyo equivalent na word ng church. Mga mananampalataya. Pag sinabing mananampalataya, ito yung mga taong hindi tumitigil ang pag-iingay, hindi tumitigil ang pananampalataya. Ano man ang mangyari sa buhay nila, may pera man o wala, may problema man o masaya, sila ay patuloy na nananampalataya, umaasa, tumitingin sa Diyos na mapagpala, sa Diyos ng pag-ibig, sa Diyos ng pagmamahal na umiiral sa kanilang mga puso. Again, I would encourage you po, if kung kayo po ay nasa Taglish, you join us every week, every 2 p.m. Pero again, true worship is something that people can see. Yes, sometimes when we sing song, pag si Mariah ang song leader, sometimes you feel, you're blessed with the music. Pero after the music dies down, after na sabihin ng pastor yung benediction, that's where the real church should begin. What are you doing after? So, dyan po galing, yung pagkakaintindi natin sa salitang church. Now, during the Apostle Peter's time, sumulat siya ng reminder. Every time that we read the Bible, every time that we go to worship or go to church, every time that we hear something or someone is preaching at this pulpit, it's always a reminder kung ano yung dapat natin gawin. Parati yan. Walang paltos yan every Sunday. Parang nire-remind tayo kung sino ba tayo, ano bang pagkakatawag sa atin at kung paano natin gagawin yung pagkakatawag na yun. It always goes back to the Bible. Kaya isa sa mga favorite bookstore ko ay yung nasa padulukan ng West Avenue at ng EDSA. Ang tawag ay Back to the Bible. Because the Bible is our manual. No other. Our manual for faith and practice. Pag hindi sinadjust ng Bible, pag wala sa Bible, hindi natin dapat in-entertain. This is our manual. This is our manual for life. Pag may mga tanong ka, feeling ko, Lord, sira ako. Okay. Tingnan mo. Ano ba umaayos, Lord? Sabi, this is what the Lord says. You apply. The only source of faith and practice
Wala nang iba. Tingnan natin yung definition sa 1 Peter chapter 2, verses 9 to 10. And this is our first point for this afternoon. Meron po siyang mga 350 pa. Dalawa lang. First is the greatest calling. Tingnan natin. Anong sabi ng Apostol San Pedro? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Tatlo agad. The definition. Maraming Old Testament imagery na dinidescribe ng kahalo ng church. Binigyan pansin ng Apostol San Pedro dito. Una, sinabi niya, you are a chosen people. Do you remember when Jesus said, you did not choose me, but I have chosen you? Kasi nung panahon na yan, para magkaroon ka ng magaling na rabbi o teacher, kailangan magpasikat kayo. Sino nanonood ng The Voice dito? Wala na nun. The Girls, meron? The Voice lang, okay. Di ba? Yung parang pag nag-blind audition, kumanta, di ba? Pag maganda, boss ng gawin, push! Tapos dapat, di ba? Haharap yung chair. Tapos, I want you, parang gano'n. Parang gano'n yung system ng pagkakaroon ng magandang teacher or rabbi. Pero nung si Kristo, nakita niyo ba yung ginawa niyang modeling? Hindi niya hinanap yung magagaling. Yung matatalino. Hinanap niya yung mga payak. Kaya sabi niya, you did not choose me, I have chosen you. And you can imagine what kind of God Jesus is. A God of compassion. Naisip niyo ba kung matatalino ang mga disipulo o yung 12? Pag sinabi ni Jesus, go and make disciples of all nations, sabi, Lord, paano? Mamamangka ba kami? Kami ba ay mga ngabayo? Maglalakad? Kasi matalino, di ba? Nakausap naman kayo ng tao matalino? Ang daming tanong. Di ba? Misa ayaw mo na kausapin, daming tanong. So imagine mo yun, di ba? But Jesus showed His will, trained His people to become like Him. And ang Apostle Peter, na-realize niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi niya, this is what we have learned. You are a chosen people, a royal priesthood. When we talk about priesthood, yung pagiging sacerdote, priesthood meaning you are representing God to people and then people to God. No? Ganun yung basic niya. Kaya minsan, di ba, may mga nananalangin, Father, please pray for me. Ganun, di ba? Pero actually, yan ay ginampanan na ng ating Panginoong Jesucristo, the greatest mediator. Sabi niya, you represent God to people. Ito yung sinasabing, parang priesthood and ordination of all believers. Now, we can do the task God wants us to do. At hindi siya ordinary priest. Siya ay priest ng mga royalties. Kumbaga, tayo ay primera klaseng mga ministers. We don't just ministers of the ordinary person, but also of the royalties. So lahat ng tao, abot natin. Ano bang sabi ng San Pedro? You are a holy nation. When we talk about being holy, parang you cannot spot, di ba? Hindi mo naman kayang spot kung sino yung banal sa hindi. Kaya mo ba? Sino po yung nagko-commute? Pag sumakay ka ba ng jeep, parang, yung katabi ko banal. Feel ko eh. Ano ba? Pag sumakay ka ng bus, MRT, siksikan, yung nasa likod ko, banal. Paano mo malalaman ng banal? Paano? Tama, no? Ang banal ay makikita sa gawa, on how you react on things. No? Kaya po, pasintabi sa mga masusungit, pag ang tao masyadong masungit, hindi banal yan. Oo, bakit? Ano sabi sa Biblia? Sabi sa Biblia, in His presence, in God's presence, there is fullness of joy. Diba? So, ang masungit ba? Masayang-masaya yan. Sino nakakilala? May kilala kayong masungit, di ba? Pag namin po ba yung masungit, masaya yan. Ito yung saya nito. Nakakulot na noo. Ganun ba? Ganun ba? Hindi, di ba? Alam mo, pag masaya, wala ba ako nakita masaya, nakakulot ng noo? Di ba? Ano ba yan? Binigyan ako ng race ni boss, nakakainis.
Parang gano'n, di ba? So, sinasabi doon, in His presence there is fullness of joy, at His right hand there are pleasures evermore. So, wala kang takas, no? If you're in God's presence, you will feel yung joy that comes from God. Kaya po sa mga masusungit, medyo bawas-bawasan nyo na. Dahil yan ay isa sa mga manifestasyon na ang presensya ng Diyos ay wala sa atin. Huwag niyo po muna tignan ngayon, baka malata kayo. Mamaya tignan. Ipag-pray natin sila. Ayan, no? Ano, di ba? If someone is trying to like destroy you, pag banal ka, ano dapat mong gagawin? Unahan mo. Hindi, di ba? Kaya ka sabi ni Kristo, di ba, yung utos niya na napakahirap sa Mateo 5. Ano sabi doon? Mahalin mo ang iyong kaawan. Kasi doon yung doon yung kabanalan, mga kapatid. Yun din yung buhay ng pananampalataya. Bali mo magmamahal ka na tao ayaw mo. Pananampalataya yun. Ayaw mo eh. Sabi naman ni Kristo, kung mamahalin mo lang yung mga tao nagmamahal sa'yo, anong gantimpala naman meron doon? Kaya sabi niya, mahalin mo yung mga ayaw sa'yo. Mahalin mo yung mga umaalipos sa sa'yo. Yan. Sabi nila, ipanalangin mo yan. Diba? Siyempre, dapat magandang panalangin, hindi yung pangit ng panalangin. Sabihin mo, pinapanalangin ko yan, nakunin na. Hindi ganun. Panalangin mo yung magagandang mga bagay sa Kanya kasi banal ka. Dahil kung si Kristo, pinatawad ka sa mga bagay na tingin mo hindi ka patawad, bakit hindi mo kaya magpatawad sa iba? Actually, tinaas pa nga niya yung level eh. Mahalin mo. Banal. Na tingin ko kailangan sa panahon natin, maraming mga tao masyadong mahal ng kanilang mga sarili. O isa pa yan. Pag masyadong mahal ang sarili mo, hindi ka banal. So it's not an outward appearance. Okay? People will wear barong, no? And will look holy. Yan. Kaya pa rin ito si Pastor Teno nakabarong, sabi ko, ang holy naman ito. Pero pag yung mga nakabarong, nasa Congress, parang We are chosen people, royal priesthood, a holy nation, God's special possession. As in, we are God's. Anong sabi dito? That you may declare the praises of Him. Declare means you proclaim. Not just to utter, o sabihin mo lang, out of the blue. But to proclaim with joy. When was the last time na shinare mo yung kabutihan ng Diyos sa kaklase mo, katrabaho mo, kapamilya mo? Kasi yun yung pagkakatawag sa atin. That we may proclaim the praises of Him. Ito na yung Ecclesia, who called you out of darkness. Meaning we are in the light. Kaya kasabi ni Kristo, di ba? Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Na minsan, kayo ay mga hindi tao ng Diyos, pero tao na kayo ng Diyos. Na kayo dati ay wala sa liwanag, nasa liwanag na. Hindi kayo nakaramdam ng mercy, ngayon meron na. Kaya dapat, yung mga tao na kabilang, kasapi, o mananampalataya kay Kristo sa church, hindi na nabalik sa darkness. Kasi pag bumalik ka sa darkness, once na pumunta ang liwanag, ibubulgar ka niyan. Okay, yan naman yung Philippine political scene natin. No? Yung mga nasa liwanag, kumbaga, dapat hindi na pumupunta sa dilim. Kasi pag pumunta sa dilim, nag-expose ang liwanag, makikita ka doon. Ang dami nating mga alam na mananampalataya ngayon, sangkot sa sa anomalya. Kaya nga sabi ni Pablo, masangkot dapat wala. Kasi nga, tayo ay nagre-represent sa ating Panginoon. And that is who we are.
And that is our greatest calling. Kumbaga, if we will be living our lives, dapat ganyan. So that's the first definition. Second point. Sabi ni Mark Twain, yun si Mark Twain? Yeah. Sabi niya, the two most important days in your life, first is the day that you were born. Second is the day you know why. Yeah. Mahalaga yan. Kasi we need to understand why we are a church. What is a function? What is our function as the Church of Jesus Christ? Sabi naman ni Peter Drucker, isa sa mga leadership guru sa probinsya namin sa States, ang sabi niya, it's just a human propensity to start in a clearly defined direction and then to veer off the path somehow and to wind up not doing what you originally started to do and not doing that one thing well. Wala niyo po, ilang taon na ang Biblia? Any guess? The least, it's more than 2,000 years old. So yung mga nandito po mga kapatid, it's not, a secret anymore. It is accessible. Pinakamaraming translation. Ang tawag dito? Bestseller. At medyo na-weirdoan ako. Shoplifted. Totoo, nakita ko yung data eh. Bible. Siguro sa China, because siguro bawal. Anyway, smuggle. So, hindi na luma ang mensahe. O hindi na bago. Sobrang luma na. And yet, when you look at the church, we are not doing the things that we need to do. We are majoring the minors as a church. Tingnan natin, anong gustong pagawa sa atin ng ating Panginoon? The Great Commission. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And be sure of this, I am with you always till the end of the age. Hindi ko alam kung nagawa na natin to. Indulge me for a bit. I want you to read po itong passage. Now, I want you to consider, bilangin kung ilan yung commandment dyan, ilan yung utos na meron. Nagawa na ba natin ito? Dati pa? Hindi nyo maalala? Okay, buti lang, hindi nyo maalala. Okay, so, I want you to read, I'll give you 5 seconds. Now, show of hands kung ilan yung commandment na nandyan. Okay? So, lahat magpa-participate. Ang hindi mag-participate, pangit. Okay. Tingin ko naman, hindi lalagpas ng 10 yan. Pag man nag-11 sa inyo. Ready? Show of hands, ha? In 3, 2, 1. Show of hands. May 3, may 6, may 4, may 1, may... Yung iba, hindi alam yung gagawin. Shout? Wow! Sino ba? Ikaw ba? Tatago ko dyan. Actually, yung command po dito is only 2. Yes. Ano yung main verb niya? Sa Greek kasi, minsan hindi mo sa English pala, pag tinignan mo, parang makikita mo kagad yung obvious. Pero in Greek, makikita mo lalo kung ano yung emphasis. Ang pinaka-emphasis dito, yung Greek word na mateteusate, meaning to make disciples. So, ito ang pinaka-main verb. Make disciples. Di ba, we talk about discipleship. Is that making disciples? Should be. But somehow, it's not being done. Dito pinapakita ng ating Panginoon that you make disciples. Tapos may 3 dyan na participial verb. Yung going, baptizing, and teaching. Going, meaning we go. We don't sit. We go where the people are. Nung in-establish ng Panginoon yung church, hindi siya naka-station. Tama? He's actively moving around.
He is going where the people are. And that is our task. How to make disciple? Go where the people are. Second, you baptize them. Now what baptizing is all about? It's all about identification. You identify with God. Yung symbolism, no? Ang ginagawa noon, di ba? Immerse, tapos buhat, tapos angat. Kasi it symbolizes yung death and resurrection ng ating Panginoon. But it is being identified with God, with Christ. Hindi lang yung basta matawag ng Kristiyano, kundi ikaw yung Kristiyano sa puso, hindi lang sa muso. You are identified with Christ. So that's baptizing. And then teaching. Teach them to obey some. Some ba yung teach them to obey most of the. Ano sabi? Teach them to obey everything. So, bilang Christians, dapat wala kang cherry picking dyan. We would be teaching them to obey. Siyempre, you cannot share something that you don't have. No, dapat umiiral muna ito sa atin. Dapat nakikita muna ito sa atin. Yung second command is eduo. Actually, yung law dito banda, and surely, no, it means you fix your eyes on Jesus. You look unto me. Parang Hebrews 12:2. No? Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Because as you do this, sabi niya, this one, I am with you always. And people will say, ang kiniklaim lang nila parati, itong huli, I am with you always. Sabi the Lord, He's always with me. Ganito ang pagteksto ng Bible. When God wants something to be done, naglalagay siya ng mga guidelines, rules na dapat sundin. Pag sinunod mo yung rules niya, meron siyang tinatawag na blessing or rewards. So, it's not right to claim this one without doing the 18, 19, 20 first part. You have to make disciples. Kaya nga, nung nagkaroon po, niremind ko din yung church because we are on that topic in 1 Peter, di ba, yung September 21. Pastor, sasama mo ba ako sa rally? You would go back to the function of the church. Is that your function? Yes, Pastor, kasi I'm the salt and light of the world. Well, pwede, no? Pero, tingin ko, no, yung essence na yun, it starts with the beginning. If you are against corruption, then you don't apply corruption on your small things, small world. Kasi you're against it. Diba? Ano yung mga simple na yun? Ngayon, sa may mga office, ito si Sir Lester, teacher to. Pagka sumobra yung ball, pwede kunin ko to kasi para sa mga anak ko. Ano tawag doon? Hindi naman, wala naman makakapansin. Alam niyo ba na corruption yun? Kukuha ka lang hindi sa'yo. Minsan, di ba, parang ano na tayo, makikisaw-saw lang eh. You hate corruption, but you allow corruption in your daily life. How hypocrite. So, in the first place, you shun corruption. You don't allow corruption. Parang sinasabi ni Christ, and also I made this kind of illustration. Di ba sabi ni Cristo, sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. You know why this is happening? Because we have let those things happen in the first place. Pero kung sa mga small things pa lang natin, we stand up for what is right, I don't think so na aabot sa ganito. Na sobra yung ginagawang corruption. Again, I'm just putting perspective in the right place. We have been called by God to make disciples, not to make rally,
We are to influence people to abandon their worldly belief and follow the belief of Jesus by doing it in our lives and by showing it to them. That is the function of the church. If we are faithful in making disciples in our ranks, in our church, in our community, in our family, I will assure you this, we will see a light in the future. Things will be changing. Kasi we are influencing. We are making learners of Christ along the way. And I believe that that will eventually change the future. Kaya po ang heart ko talaga, youth ministry. Because I can, dun nakikita dun lalabas dun yung projection natin na there is a hope in the near future because we are investing in the lives of the young ones. Yun yung mga prominent figure na lumalabas sa pangalan ngayon, nakakasuhan ng DOJ o ng NBI. Dumaan itong mga to sa pagiging young people. If we can, really invest in the lives of these people, in the young people, in our family, believe me when I say this, we'll be seeing a very bright future, not just in the Philippines, but in the world. Because God has called us to live like Him. Pattern po yan sa scriptures. We have been created in the image of God. And Apostle Paul, Peter, John is encouraging us to live our lives like that with Christ Jesus. Even the Apostle Paul says, sabi niya, imitate me, gayahin ninyo ako kagaya ng paggaya ko kay Kristo. And this is actually should be the face of the church. Ito dapat yung ating ginagawa. And I will end with this passage from 1 John chapter 2, verse 6. Sabi ng Apostol San Juan na siya yung nakaranas ng pag-ibig ni Kristo. Ito yung disipulo na parating nakahilig sa dibdib ni Kristo. Close sila. Ano sabi niya? Those who say they live in God, sinasabing sila ay sa Diyos, dapat mamuhay kagaya ng buhay ni Kristo. Our ultimate model, our Lord and Savior, Jesus Christ. So church, this is what we should be doing. Should be our identity. We have been called by God, by Christ Jesus, to be the light and salt of the world, to live our lives according to how He lived His life. And as a conclusion, ito yung plano ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya siya pumunta, kaya siya dumating, para ipalaganap yung mabuting balita na siya ay namuhay ng isang perpektong pamumuhay, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng sanlibutan, ininatiling patay pagkatapos ng pangatlong araw, nabuhay na magmuli, pumunta sa Ama, at ngayon ay nananalangin para sa atin. At yan ang mabuting balita. Ang responsibilidad ng iglesia ay ipalaganap at ipakita ang mensaheng ito. At sanayin, gawing mga disipulo ang mga tao para gayahin ang buhay ni Kristo hanggang sa magkaroon ng movement hanggang sa pagdating niya. Actually, ang usapang church ay malawak, malalim, matagal. Pero tayo ay nasa worship service, kaya tatapusin po natin ang pag-aaral natin ng iglesia. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil tunay na kayo ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na nagsakripisyo ng kanyang bugtong na anak para tubusin ang sangkatauhan.
Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami po ay idle or walang ginagawa or minsan walang pakialam at nakakalimutan din namin, Panginoon, yung layunin kung bakit mo kami tinawag bilang isang iglesia. Nawa, Panginoon, ay pag-ibayuhin niyo po ang motivation na yan sa aming mga puso, na aming maintindihan at may sakatuparan na kami ay inyong tinawag bilang isang iglesia para po patuloy na ipakalat ang inyong pagmamahal, ipakita ang inyong pag-ibig ng maranasan po ng mga tao sa aming paligid, ang transformative power na meron po kayo sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, sa inyo po ang lahat ng kapurihan po ngayong hapon at sa mga susunod pa. Salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin sa aming mga buhay. Ang lahat po ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa Kanya na makagagawa ng higit sa pwede nating hilingin o isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya nawa ang kapurihan sa Kanyang Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng saninlahi, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Ang iyong pangako, rakas at pag-asa ng aking puso, hindi na pagkakapon, patuloy ng katapatan ko sa dalamhati at sa kawikuan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking